Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahit si Senyor Facundo ay hindi sang-ayon sa kagustuhan ni David na ligawan ng kanyang apong si Catherine. Kaya naman sinabi nito kay Pablo na kung talagang may duda si Pablo kay David ay bantayan nito ang lahat ng kilos at galaw ni David. Giit naman ni Pablo na yun talaga ang kanyang gagawin lalo pat napag-alaman niyang kakikilala lang pala ito ni Ramon at laking Quiapo umano. Batid niya umanong sasaktan at lolokohin lang nito si Catherine. Kaya naman dito magsisimulang mag-imbestiga si Pablo tungkol sa nakaraan ni David. Siya mismo ang pupunta sa Quiapo para magtanong-tanong kasama ng kanyang mga tauhan. At para magawa niya ito ay susundan niya ang sasakyan ni David nang hindi nito nalalaman hanggang sa makarating na nga si David sa Sindimas at bumaba ng hindi dala ang kanyang sasakyan. At nang sinundan nila ito ay saktong nakasalubong ni David ang kanyang tatay Rigor kung kaya't narinig nito na tinawag na siyang David. Maya-maya pa ay napag-alaman na nga ni Pablo ang bahay ni David at hanggang sa mga tambay ay David pa rin talaga ang tawag sa kanya. Kaya naman dali-dali niyang tinawagan ng kanyang private investigator upang alamin ang tunay na pangalan ni David at tungkol sa background ng pamilya nito kung sino ang mga kapatid, nanay at tatay nang sa gayon malaman ni Pablo kung may itinatago ba talaga ang tukmol na si David. Kinabukasan nga ay nakipagkita na si Pablo sa kanyang private investigator dala ang mga dokumento tungkol kay David at sa pamilya nito. Gulat niya na ang tunay na pangalan pala ni David na nagpapanggap na tanggol ay David Dimagiba. At pangalawa itong anak ni Marites at Rigor ayon sa investigador. Tunay na Jesus Nazareno Dimagiba umano ang panganay na anak na may alias na tanggol at kakalaya lamang mula sa pagkakakulong na may kinalaman sa droga. Kaya naman malinaw na malinaw pa sa tubig na nagpapanggap lang si David bilang tanggol at anak ng kanyang tito Ramon. Sinabi ni Pablo na napakayabang ni David, impostor lang pala umano ito at dahil umano sa kanyang nalaman ay sisiguraduhin niyang may kalalagyan ang Montigagong yun. Sa kanyang pagbalik sa mansyon ay kaagad niya namang pinaalam sa kanyang lolo ang kanyang mga nalaman tungkol kay David. Kaya naman sinabi ni Senyor na mabuti na lamang ay nagpa-background check nila ito. Dahil pag nagkataon ay kawawa si Catherine, kinakailangan umanong makausap niya si Ramon, silang dalawa lang upang si Ramon na mismo ang gumawa ng susunod na hakbang sa panglulokong ginawa sa kanya ni David.